Ano po, it's been 2 weeks po no since our last webinar, and we truly miss gathering with everyone po no. Nagkaroon na po ng konting adjustment last week, pero ngayon po tuloy na po yung ating webinar, and we hope you'll be all been doing well, staying healthy, and spending quality time with your families po ano. Sana naging productive po at blessed ang nakalipas ng 2 linggo para sa bawat isa sa atin. Ano po, din sana po hoping po na itong 2 linggo na ito ay nai-apply natin yung mga natutunan natin sa ating mga webinar po. Ano, nakapagkausap tayo ng mga bago nating um, tao na kung saan gusto natin tulungan. And thank you for taking time once again po of our busy schedule to join us tonight. Alam po namin na everyone has different responsibilities po, no, whether at work, business, schools, kung mayroon man po, or with family. So your presence here shows your commitment to continuous learning and self-improvement po. Ano. So one thing we've learned throughout our preview session po, is that good health doesn't happen by chance. Ano po? So it happens through the choice we make every day. Ano po? And minsan, ang mga simpleng habits natin ay may pinakamalaking epekto sa ating kalusugan. Kaya naman sa bawat webinar po na ginagawa po natin every week, tuwing Monday po, no, we aim not only to gain new knowledge, but also to discover practical ways to live healthier, wiser, and more meaningful lives. Ano po? So tonight we will discuss another important health topic that affect many people. Ano po? Often without noticeable symptoms. So through this session po, we will gain a better understanding of dyslipidemia, why it matters, and how proper awareness and prevention can help us protect our health and overall wealth po. So I encourage everyone po to actively participate. Yung iba siguro sa atin hindi familiar sa topic natin ngayon, at ito po yung interesting part po sa ating webinar na alamin po kung ano po yung dyslipidemia. Po. So together, let us continue learning, growing, and inspiring one another po. Once again, magandang gabi po sa inyong lahat, and welcome to our Prosper and Perform webinar. And to formally begin our session po, so let us place everything in God's hand po. So may I call po, kung okay lang po ulit kay Pastor Gumaniel, to lead us in the opening prayer po. Okay po. Good afternoon sa ating lahat at sa mga ating pong kasama sa Mount Holistico, lalo na po kay Dr. Maika at sa lahat po ng mga kaibigan, mga pastors at mga health advocates. Tayo po'y manalangin. Magandang hapon po, Lord. Thank you po sa iyo po, Panginoong biyaya at pagpapala, at ang iyo po, Panginoong pag-iingat sa amin sa buong linggo, Lord, na muli kami nakita kami dito sa aming session dito po sa Mount Holistico sa pangunguna po ni Dr. Maika, Panginoon. Aking pong prayer that you will bless this seminar, the sessions, that we will have a good, clear, and connections, Panginoon. Lalo na po internet. At pati po ang wisdom na maunawaan po namin at magamit namin ang health lessons upang patuloy kaming maging malusog, makatulong din po sa aming kapwa, at maging blessing po ito sa amin. Di lamang po physically, but also financially. Lord, to you be the honor and the glory. In Jesus' name, Amen. 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 Thank you so much for a wonderful prayer po, Pastor Gumaniel. Maraming salamat po. And before we proceed, I think meron tayong a new participants joining us tonight. So sa nakikita ko po, we have Attorney Jonah May M. Alcazar. Hello po, Attorney. Hello po, good afternoon. Hello po, good afternoon po. Welcome to Prosper and Perform Challenge po, Attorney. So tanong lang po namin, Attorney, okay na po ba magroon po tayo ng kahit konting introduction po, yourself po, o then kung sino po nag-invite po sa atin? Yes po, good afternoon, blessed afternoon po.
I'm Attorney Joanna May Gariando po. Bali, hipag po ako ni Bishop Jess Gariando po. So, kami po yung nagstay dito sa Batangas and um, nakalapit na din po actually we're on the process po na ilalapit siya sa different LGUs para at least po yun nga po, makapag-market at makapagsimula po tayo na ma-open na, kumbaga, looking forward po na makatulong din po with yung sa marketing po ng atin pong mga products. So we have several churches din po dito na gumagamit na din po or aware na din po sa product, katulad po noong church po ni Pastor Ernie Flaviano. Malapit lang po siya sa amin. Ay ma'am, thank you po. No? So meron na po pala tayong background din po pala sa ating mga products. Maraming salamat po, attorney. Once again po, welcome to our Prosper and Perform family, and we are truly glad po to have you with us tonight po. And we will hope po, and we hope you'll continue joining us in future session po. Maraming salamat po sa tulong po na ibinibigay din po ninyo ni Pastor Jess po. Thank you po, attorney. So and now to make our session more interactive and exciting, let us begin our webinar po para to our quiz portion po. To facilitate this activity, let us welcome po Ms. Cyril Balarbare para po sa ating quiz portion po. Ayan, hello po. Good evening po. Good evening. Hello po, good evening po. Good evening, Ma'am Sam. Ayan po, yung quiz po natin is about po yung last topic po natin. Sasabihin nyo lang po kung fact or myth. Yan, number 1 po. Kapag may diabetes, bawal na ang kanin habang buhay. Myth. 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 Ayan, si Ma'am Eupemia po ata ang nauna. Meron na una. Yes. Ayan, sabi po doon, hindi po kailangan alisin yung kanin habang buhay. Ang mahalaga ay tamang dami at balance po ng pagkain. Or yung sinabi po ni Ma'am Maika po, mag-switch po tayo sa brown rice, ganun po. Next po. Total calorie count ang importante. Ayun po. Number 2 po, matatanda lang ang nagkaka-type 2. Myth. Myth. Myth po. Parang si Ma'am Eupemia po ata ulit ang... Yes. Ayan. Thank you po, Ma'am Eupemia. Next po. Pwedeng mataas ang blood sugar kahit walang nararamdaman. Fact. Ayan. Tama po. Maraming tao ang may diabetes nang wala daw pong sintomas sa loob ng maraming taon. Next po. Ang belly fat ay konektado sa insulin. Si Ma'am Eupemia na lang po ata ang sumasagot. Yan, mas mataas daw po yung risk ng type 2 diabetes kapag mataas ang abdominal or belly fat po. Next po. Ang diabetes ay sakit sa asukal lang at hindi naapektuhan. Myth. Si Ma'am Eupemia po ulit. Yes po. Thank you po, Ma'am. Last. Ayan, okay na po. Thank you po sa mga nag-join po at nag-participate po sa quiz. Thank you po. Thank you, Ms. Cyril, para sa ating quiz portion. Ayan po, so napansin natin si Ma'am Eupemia na lang po ang nasagot sa atin. Po. Thank you, Ma'am Eupemia, for active participation po. Pero hinihikayat po namin po sana lahat po tayo makipag-participate and actively sa ating mga activity po dito sa ating webinar po. Thank you po. And now, so let us have, di ko na po patatagalin pa ito, let us have a short review po para sa ating preview session. So, last time we learned about
7 types of diabetes 2026 po, no? So to guide us in the recap, so let us once again hear from Miss Cyril Ann Valerobari po yung ating previous session po. Miss Cyril? Ayan, good evening po ulit. Ayan, last week po, natutunan po natin yung type 2 diabetes ay hindi lang dahil sa pagkain ng matatamis. Isa daw po 'tong condition kung saan hindi na maayos na nagagamit po ng katawan yung atin pong insulin kaya tumataas po ang ating blood sugar. Yun nga po, napag-usapan po natin yung 7 important types of diabetes to know in 2026. Type 1 diabetes, type 2 diabetes, gestational diabetes, type 3C o pancreatogenic diabetes, type 5 o malnutrition-related diabetes, LADA or latent autoimmune diabetes in adults at monogenic diabetes na kinabibilangan ng MODY at neonatal diabetes. Tinalakay rin po natin yung mga common risk factors, early warning signs at yung kahalagahan po ng regular screening tulad ng FBS at HbA1c. Ang pinaka-importanting lesson po natin ay that diabetes can often be prevented, delayed, or managed through healthy eating, regular exercise, enough sleep, stress management, weight control, at regular checkups. Kaya tandaan po natin na every healthy choice we make today is an investment for a healthier future para po sa ating sarili at sa ating pong pamilya. Thank you po. Thank you, Miss Cyril, for that wonderful recap. And now let us proceed to tonight's educational session. And now, so many people focus on controlling their blood sugar and blood pressure. But another important factor is keeping our heart healthy is maintaining a healthy cholesterol level. Unfortunately, abnormal cholesterol often has no obvious symptoms, making regular awareness and prevention even more important. So tonight, we will learn what dyslipidemia is, its possible causes, health risks, and practical ways to prevent and manage it through proper lifestyle and wellness practices po. Our topic for tonight is dyslipidemia. To guide us in this timely and informative discussion, so let us welcome our speaker. She is a naturopathy doctor of public health specializing in preventive healthcare and the CEO of Mount Holistico Herbal Company. So please help me welcome Dr. Maika Joy Katipon. Dr. Maika? Good evening, everyone. I'm so glad na naka-join evening, po ang bawat Dr. isa Maika. ulit. Yes, hopefully makahabol po ang iba. And thank you for giving time po every Monday. And sa mga nagpa-participate, thank you so much po. So, Sira pala kanina, yes. sumasagot ako, mukhang hindi yata narinig yung boses ko. Yes, naririnig ko po lahat naman sumasagot. Marami nagpa-participate. Doon talaga mabilis lang siguro magsalita si Mabilis Mami Peña. Yes. Opo. So I can Okay lang imagine Ma'am Eugenia sa bahay, Na-imagine ko siya sa mga anak niya. Ayan. Joke lang po. Congrats. Ayan. Pero congratulations sa Mount Holistico, Ano ba yung Cyril, yung nakuha nating award sa likhang, ano ba ito? Parang likhang Laguna, We're one of the MSME na nakuha ng silver award for the product quality na ginagawad sa mga produktong galing Laguna. Ayan. And then before we start po, I want to mention ito ating health education na ginagawa. Though sometimes I present mga evidence-based research, mga latest researches, mga laboratory test na ating mga patients before and after para mas maganda yung test, yung ating testimony, yung proven and tested talaga. So evidence-based siya, proven and tested pa sa ating mga patient, yung effect, ng ating mga food supplements sa ating mga pinag-uusapang mga sakit. So the way tayo nagdi-discuss dito, iniiwasan natin masyadong medical ang ating pag-explain, So I want kasi
na kung paano ko siya in-explain, napakadali lang na maiintindihan po ng community. Because I know, most of us, community ang ating kausap. So, hindi naman talaga mga medical practitioners or so binabalance natin. So, somehow, if you're talking to medical practitioners, like for example, sila Sir Patrick, makausap nila yung mga doctors, nagpe-present sila ng ating product. So, yung part na medical side na explanation, dapat na-acquire nila, And then, sa community, yung very simple way of explaining the disease, the symptoms, saka paano mape-prevent at mamamanage, binabalanse natin. So that, tip po, para mas madali nating mapaliwanag sa ating audiences or do sa ating mga gustong tulungan. And I hope yun po yung na-apply natin. So far, I want to ask, sa bawat isa po ba, tuwing tayo kakaroon ng health education, nadadagdagan ng knowledge, and then, na-share nyo po yung mga bagong learnings nyo po ba dito sa ating health education? May I ask po? Meron po ba sa atin? Ayan, sila ma'am. Okay. Yan. So, thank you po. Yes, Doc. Sana, kasi that's our goal, na na-share nyo po yung kung ano yung natututunan natin in a simple way, na paano nyo siya naintindihan, paano natin explain dito. Okay, so let's start. Kasi kanina, sa beginning, nag-play ako ng video explaining what is cholesterol. Ayan. Kasi ito na yung kasunod natin, chronic disease, na isa sa mga walang simptomas. Okay? Hindi mo naman mararamdaman basta na nagbi-build up yung cholesterol unless, 'di ba, na may chest pain ka na, heart attack, or stroke. So, ibig sabihin, bumara na, malala na. So, kaya, nandun tayo lagi sa prevention po, awareness po, para ma-prevent natin na pumunta doon sa heart attack, stroke. So, again, cholesterol, high level of cholesterol is silent. Pero yun nga, symptoms ay lalabas kapag malala na. So, yun yung ating pag-uusapan ngayon. Okay, what is dyslipidemia? Okay, bantay cholesterol. Nabanggit natin kanina dun sa video po na pinili, Ang cholesterol, masama po ba o may mabuti ding na itutulong sa katawan? Sino po yung nakaabot kanina ng video? Meron ding naitutulong. Hindi naman lahat bad. Yes po, so merong good. So ano po yung mga magagandang ginagawa ng cholesterol sa body natin? Nagpo-produce po na. Ano po yung kanina? Vitamin. Ano po yung isang napoproduce ng body using cholesterol? Vitamin. Sino makakahula? Okay, vitamin D3. Ayan, di ba? And then may mga hormones po na ginagawa. Okay, we will tackle deeply yan later on po. Okay, sige. Yan, pag sinabing mataas ang cholesterol, akala natin yung mga matataba lang, Gino-judge natin sila. Sabi natin, mataas ang cholesterol niya kasi daming, fat sa katawan. Pero meron din pumapayat, mataas ang cholesterol. So, ano ba talaga yung mga basihan, Sino mga, at least, talaga na merong dyslipidemia. Okay. So, let's explain what cholesterol is. Okay? And understand, marami po yung components, LDL, HDL. Ito yung pag nagpalipid profile kayo, Ano ba talagang titingnan ko? Kasi sabi ng iba, ang taas ng aking cholesterol. Tapos yung pala, ang mataas sa kanya, good cholesterol. Pero, is under medication na kagad. So, sino ba dapat yung magme-medication? Sino yung kaya pang diet and lifestyle? Kasi yung iba, mga patient po, naka-artovastatin. Ewan ko ba sa ating government mo kasi syempre nalilibre na yung mga ganong gamot. So,
kahit kahit hindi pa naman kaya pa naman mapababa without statin, naka-artovastatin na, no? Okay, so let's identify bakit ba mga Filipino ang bilis tumaas ang cholesterol ngayon, ano? Okay? And then, know the important lipid profile numbers. Pag nakita niyo yung nagpa-test kayo, ano yung alarming at yung safe pa kayo. And then, ano yung mga practical na mga diet and lifestyle. And then, let's understand when medicine may be needed. Okay? So, not necessarily nakita nyo tumaas, one elevation, ay statin na kagad, inom ka na kagad ng sinasabi ko nga artovastatin. Pero kaya pa palang mapababa. Ano? In a few months, repeat ng test mo, ang baba na pala kagad. So, let me add lang, ano, itong usaping mataas ang bad cholesterol, sa atin po, ano, sa ating food supplement, ang bilis pong mapababa ito. Okay? In a few weeks, meron na po siyang effect. And then, lalo na kung months na consistency na pag-inom po. Ito yung pinaka mas mabilis mapababa. Kaysa syempre sa blood sugar. Kasi mas close monitoring tayo sa blood sugar. Unting mali ka ng kain, taas yan, taas baba. So fluctuating yan. Pero si cholesterol, napakadali pong mapababa natin. So mamaya, ituturo natin paano. Okay? And then recognize the emergency warning signs ng mga heart attack or stroke. Sabi nga natin, pag napabayaan natin na dumami ang bad cholesterol, ito talaga yung complication po. Okay, I hope you are all excited. Can you give me thumbs up po kung ready na tayo to learn? Ayan. Okay, thank you. Okay, let's answer muna, what is cholesterol? So cholesterol is a waxy fat-like substance in the blood. So the body needs some cholesterol to build cells and hormones, but too much of the wrong type can be dangerous. Yung sinasabi natin. So not all types of cholesterol ay bad. Meron po tayong good. Let's identify that. So a lipid profile, meron po LDL, HDL, triglycerides, and total cholesterol count. Okay, so yung LDL, yung pinakita nating video kanina, ano, tandaan nyo, yan yung bad cholesterol. Kaya siya LDL. So dapat, tandaan nyo, L, dapat yan ang low. Yan ang mababa. Okay po. Pag HDL, good cholesterol, dapat yan ang high. Okay, why? Kasi yung LDL, yan po yung nagiging plaque, nagbi-build up sa ating arteries, sa blood vessels, at yan yung nagiging reason bakit tayo nagkakaroon ng heart disease and stroke. Okay? Yung HDL, yan ang good cholesterol. Yan po, ang pinaka maganda yan. Pag maganda ang level niyan, mataas, protected po kayo. Hindi kayo magkakasakit sa puso. Ano? Ayan. Helps remove excess cholesterol from the bloodstream and carries it back to the liver for removal, lowering the risk of heart disease and stroke. Yung triglyceride fats po yan. Tandaan nyo. Fats yan. Na pag sumobra din, hindi po maganda. So, ibig sabihin yung mga kinakain natin na masyado matataas sa fats, sobra tayo sa yung store energy. Nasobrahan sa kanin, sa mga carbohydrates, ayan. So, pag tumaas yan, masama po yan, yung triglyceride. Total count of cholesterol is the combination of this all. Okay, so hindi pwedeng pag nakita mong total cholesterol na mataas, ano ka na kagad. Kasi tandaan nyo, may good cholesterol na component yon. So you have to identify alin kind of cholesterol yung mataas doon sa lipid profile nyo po. Okay, kapag umabot, take note of this po ha, kapag umabot sa 200, yung total cholesterol nyo, yan po ay nasa boundary na. Elevated na yan. So, ibig sabihin mataas na talaga yung cholesterol count. So, kailangan unahan mo na ng tamang diet and lifestyle o kasama yung ating food supplement na babanggitin mamaya. Ngayon, kapag above 200, nako, yan na po yung mga at risk of developing heart attack or stroke o kaya magkaroon ng plaque nga. Okay? So, yan yung ating mga babantayan po. Ito yung sinabi natin kanina. Okay? High LDL, too much bad cholesterol. Ayan, ito yung nagiging plaque. Tandaan natin. Low HDL. Ayan. Low good cholesterol naman.
Ito dapat ano to, high. Ayan, mali lang to, typo po ito ha. Dapat high yung HDL natin. So yung LDL dapat low. Ngayon, representation lang dito na pag mataas, magkakaplak. Okay. Yung triglycerides, ayan, sa sugary foods, yung mga may diabetes na po, matataas ito. Saka may mga fatty liver. Yan, too much stored blood fats. Kaya, kapag nagtama ka din ng diet, kasama po talaga na makokorek din tong inyong cholesterol. And then, mixed dyslipidemia, ayan. Ayan, common in people with diabetes, belly fat, hypertension, and metabolic syndrome. Tandaan niyo po, parang pipe yung ating mga blood vessels. So, pag merong cholesterol, di ba sa pipe po, pag may nakabara, hindi magiging maganda yung daloy ng dugo. So, if blood flow stops in the heart, pwede po magkaroon ng heart attack. Sa heart yun. Kapag naman yung blood flow nag-stop sa brain, stroke naman yon. Kapag ang blood flow naman ay sa legs po, peripheral artery disease. Kaya yung madalas mangimay, ang paa, hindi makalakad na maayos, yung medyo namamanas, pwede pong because of the peripheral artery disease na. Ayan. So, totoo po, because of the family history, tumataas ang risk of getting this dyslipidemia. Okay, because of family history. Sino po dito sa family nila ang ganyan? Matataas talaga ang cholesterol. Meron kasi family. Pag mataas ang uric acid, mataas talaga. Lahat sila mataas ang uric acid kahit alam niyo hindi naman masyadong kumakain talaga ng hindi tama. Kumbaga healthy naman na food. Pero because of lahi, mataas talaga lahat ng uric acid nila. Example of my husband, lahat sila family member, kahit naman plant-based yung kinakain. Because of the family history, ibig sabihin, tumataas yung risk natin because of the genetics na. So, kapag ganyan din, family history, mataas ang cholesterol, ang taas din po ng risk na. So, ito na yung babantayan ninyo. Lalo't aging na po, tumatanda. So may patient tayo, 79 years old, 79 years old, 3 ugat sa puso po ang barado. Ayan. Because of aging din, and then because of diabetes. Sa tagal ng panahon na may diabetes siya. Ayan. So, yun yung mga at risk talaga. So, yung diet talaga nila, syempre may mga engineer sila, may kaya, ganyan. So, laging kain sa labas, lahat masasarap, Kaya nung pagtanda, yan talaga yung nade-develop na mga sakit. And then, low physical activity, overweight, and tobacco exposure. Tandaan natin, according talaga sa Framingham study, number 1 cause pa rin po ng heart disease ay smoking. Okay? So, yung mga smoker, lagi natin sasabihan na ang taas ng risk nila to develop heart disease. Okay? Okay, yung good cholesterol, natutuwa tayo pag matataas ang HDL natin. Pero nandiyan din, kapag lahi nyo din ng mga may sakit sa puso, yung both sides, lumalabas din sa any family member, na medyo mababa tong level ng HDL. Kaya, babantayan nyo lagi yung inyong diet and lifestyle. Okay, so ito yung sinasabi natin kanina, yung triglycerides, store excess energy. Pwede ding mag-increase ng heart disease kapag mataas mo ating triglyceride. So, high sugar and refined carbs, obesity, alcohol, and physical inactivity, din yung nagko-contribute para tumaas yung triglyceride. Okay. Ito na yung sinasabi ko kanina. Pwede nyo pong picturean to, So, yung total cholesterol, ayan, kailangan 150 lang. Considered as healthy yon. Pero pag nasa 200 na, nasa boundary na po, ayan, considered high na yan. Okay? Pero may mga patients tayo, 250, ang tataas, di nila basta mapababa, kahit nag-artovastatin na, kaya dito po sa atin pumupunta. And then,
LDL, pero kahit matataas po, wala naman silang symptoms. Yun yung sinasabi ko. Unless nagpa-lab test ka. Kaya napaka-importante po na once a year man lang, magpa-lab test. So later, pe-present natin sino-sino yung mga dapat nagpapa-lab test talaga. Okay? So yung bad cholesterol, around 100 lang dapat. Ayan yung LDL. Okay? Pag HDL, at least 40 sa lalaki, 50 sa mga babae po. Ang triglyceride naman, dapat less than 150 lang. Ngayon, may mga, target yan per, kung mataas ang risk mo na mag-develop ng ganitong sakit, dapat less than 100 ka lang. Sasabihin niya ng mga doctors, dapat hanggang dito lang tayo, huwag tayong lalagpas. Okay? So, yan yung mga guidelines. Bakit ang mga Filipinos at risk ngayon na tumataas ang mga cholesterol level? Ayan. Kasi, ang dami na nga po nating mga processed food, ayan nga, dito nga sa amin, nakakwento ko sa inyo, ang daming, bawat kanto, merong fast food chain. Okay? Nagtanong nga sa akin yung anak ko last time, he's 7 years old. Sabi niya, bakit mas madaming tao daw sa Jollibee? Naglalakad kami sa mall. Sabi ko, kasi mas mura doon. Ayan, mas mabilis. Bakit daw hindi nawawala ng tao sa Jollibee? Yun ang tanong niya sa akin. Ayan. At sa Philippines po, mas mura talaga ang mga processed food. Tama po ba? Tama po sa mga namimili. Hotdog, mas mura. Di ba? Kaysa bumili ka ng ng mga mamahaling adlay, di ba? Ng mga alternative nating mga tawag dito, rice. Di ba? Mas mura kasi pakain mo na lang hotdog at nakasalba na yung family mo. Kasi nga, because of poverty din. Sa amin po, sa public health, isa po yung reason, because of poverty, mas maraming sakit po na nakukuha. Because ang available na food ay yung mas mga mura nga po na mga unhealthy foods. Like, syempre, Payless, mas mura yon. Bibili sila tapos, tambak na kanin na yon, di ba? Tuyo, ganun lang, araw-araw. So, mas mura nga naman. Pero yung healthy na mga products, punta ka sa Shopwise. Sino po dito nagpunta sa Shopwise? May pinuntahan kami, bagong bukas. Ayan, Shopwise, kasi we know, Shopwise, dapat mababa ang price, hindi ka aware na ang naman nadampot ko pala kasi because mas magaganda yung quality, mga Australian, mga imported goods. Ay, sabi ko, wag na tayong babalik doon. Ako, biglang magbayad kami, 20K yung grocery. Ay, sabi ko, wag na tayong babalik dito. Grabe, magkamali kang dampot ng brand, mga imported ang maano mo. Grabe yung prutas, ano ba yung 500 na? Naku, ano ba yung mga nadampot na? Never na kami bumalik po doon. Bili na lang tayo sa mas mura. Kaya lang, yun nga yung sad part sa Philippines, Kasi yung mga good quality, mga healthy, nakalagay kasi mga organic, ang mamahal. Talagang hindi kaya ng budget natin, So, yun nakakalungkot sa Philippines. Pagpunta mo sa ibang bansa, available po talaga. Sa Japan, punta ka sa 7-Eleven. Biro niyo po 7-Eleven yon. Sino po mga nakapag-Japan na dito? Kita mo may salad, may mga healthy, mga yogurt. Kakain ka na lang talaga. Sa Taiwan, lahat po ng food na kakainan mo doon, napaka-fresh kasi galing talaga siya sa farm nila. Very advanced ang agriculture ng Taiwan. Okay. Ganon din sa Korea. Meron din sila mga process, ganyan. Pero yung ingredients nila, napaka-fresh po, Ayan. So, ang dami sa atin, mahilig sa sugary. Alam nyo, yung tinapay ng Philippines. Ayan. Sobrang sweet po, Mahilig tayo sa maalat at matamis. Pero pagpunta mo sa ibang bansa, ang tatabang, alam niyo yung mga Korean, biglang umuubo kapag uminom ng coffee na matamis. Ang gusto nila mapait, walang sugar, walang milk. Dapat hindi masyadong ma-sugar. Punta ka sa grocery ng Korea, yung mga chocolate nila, no sugar talaga. Hindi tataas ang blood sugar mo.
dito po sa atin, hindi yon nakukuha kasi basta masarap, basta bumenta, mura, yun yung papatukin natin. Pero sa ibang bansa po, advanced na sila, like sa Singapore, meron na silang mga Nutri-Facts na nakalagay sa packaging A to B. So pag A, ibig sabihin safe, walang halos sugar. D, sobrang tamis nun. So, ine-elevate nila yung health ng citizens nila, ano, ng community. Sa atin, wala pa tayong pakialam eh. Basta sa grocery, kuha lang tayo kung ano yung nakasanayan nating masarap. Ayan. So, sunod, ayan, di tayo mahihilig sa mga vegetable, pero sana ngayon dumadami na po sana sa atin ang kumakain ng mga vegetables, nag-a-add, ano, iba't ibang potahe. Ayan. Okay, ayan, welcome po. And then, ayan, dahil sa, eto, sedentary lifestyle, hindi lang sa Philippines po nangyayari, no? Kahit sa Finland, sa bandang Europe, nag-aral sila, nag-study sila, bakit dumadami ang obese na mga bata? Kasi nga, dun sa, kahit sa Finland po, example ko po, ano, yung mga parents, hihingi ng tubig yung anak, aabutan. Ganun na yung nagiging lifestyle. Kaya they encourage physical activity. Tinuturuan nila ang parents na wag maging ganun sa mga anak. Kaya sana po tayo, develop pa rin sa atin na hindi lagi po naka-screen time, naka-cellphone, ano, yung mga bata ngayon, gaming na. Ayan. So, hindi na po nagiging maganda yung lifestyle. Okay? Okay, nag-worsen yung weight and it affects talaga yung bad cholesterol. Aside, ano pa po ha, bukod pa yung nalilate matulog. Sa studies po talaga, yung mga late matulog, matataas po yung cholesterol at may effect po sa liver po talaga. Yun yung mga may fatty liver, yung laging puyat, ano? Nagpupuyat sa gabi. Sunod, ayan po, belly fat and obesity. Yan po, kasama po yan. Madami sa Philippines ang obese. Ayan, pag pinag-aralan nyo, isa din tayo sa ano, mataas ang rate ng Philippines sa paggamit ng cellphone, mataas ang rate ng Philippines sa obesity. May pinakita akong ganyan sa inyo na comparison sa ibang country. Yan, isa tayo talaga. And then, smoking and secondhand smoke, alcohol, and family history. So, nagpapasa-pasa po talaga, ano? Okay, so, eto na. Kapag in-ignore natin na mataas yung cholesterol, ito na po ang mangyayari. So, high cholesterol can lead to plaque build-up in the arteries. Okay? Plaque narrows arteries and can block blood flow. Yan yung sinasabi ko kanina. Ano yung mga complications? Una-una po, block heart artery, heart attack. Pwede pong pumunta dyan. Yung naninikip ang dibdib. Okay? May palpitation. Tapos nagpa-ECG ka o nagpa-2D echo ka, paglabas ng result ng 2D echo, nakalagay po, arteriosclerosis. Ayun. So, nag-build up na po, may grade yan, may grade 1, grade 2, ganon. I-grade po yan. Ibig sabihin, meron pa doon ilang valve yung mababara. Okay? Nababarahan. So, yan na po yung meron ng bara. Nakakatakot, sasabihin, iba-bypass ka na, o yung emergency po ha, na iaano ka na, angioplasty. Ayan, yun yung mga emergency. Yun nga nakakatakot kasi hindi nababantayan yung cholesterol, hindi aware. Tapos magugulat ka na lang, angioplasty na, bypass na. So yun po, kaya dapat prevention po talaga tayo. So ito, yan, chest pain, yan. Para ka i-stroke din ang pakiramdam, ano? Shortness of breath, cold sweat, nausea, yung may pagsusuka, unusual fatigue. Kapag po, alam nyo naman, nalahi nyo po, tapos kayo po ay 60 years old above na, nasa, ano nyo na po, na dapat, at least 2 years nagpapatudiin ko kayo, ano? Para makita po. ECG, once a year, kapag ay at risk lang po ha, yung sinasabi ko, hindi yung pag wala ka namang pakiramdam. Yung iba kasi may ganong thinking eh. Wala naman, pates na pates ko ano nung pates, ano. So sobrang, ano naman niya, pagkatakot.
Pero pag alam mo at risk ka, kailangan nagpapatest po para naaagapan po. And then stroke, ayan. Pag nag-block doon sa brain, okay, ano yung mga sign, di ba? Ito yung lagi natin dinidiscuss, yung fast, face drooping, yung kalahati bumabaksak, umiinom ka ng tubig, yung tubig lumalaglag na. Ayan yung description na ating mga patients, mga may Bell's palsy na din, no? Gugulat sila, kumakain, lumalaglag na pala. And then arm weakness, speech difficulty, yung biglang all of a sudden, parang hindi mo masabi. Ayan, may pastor tayong ganyan, habang nagpipreach, biglang ilang segundo yon na hindi niya masabi-sabi. Yung pala may nagbablock na, ano? So, time to call emergency for help na yon. Okay, yung peripheral artery disease, yung sinasabi natin, leg pain when walking. Ayan, nakita nyo po, may poor circulation na sa legs because of the cholesterol build up. Okay? Cold feet, slow healing foot wounds, weak pulses, and numbness or discoloration. So, yung laging numb. Ayan. And then, ito din po, pag lagi mataas ang cholesterol, it can develop fatty liver or metabolic syndrome. Ayan. Yung may belly fat, ayan. High blood sugar, high blood pressure, ayan. Magkakakonekta po yan. Kaya yung dinidiscuss natin, talagang connected po, no? Sa bawat isa. And then, pwede din po ang pancreatitis, risk in very high triglycerides. Ayan, nakita nyo? Ayan, severe upper abdominal pain, vomiting, fever, and severe weakness. Pwede pong mag-develop. So, ang dami, di ba? Tandaan nyo po, bad cholesterol yung sinasabi ko dito. So, ang nangyari, hindi naman natin nga nararamdaman na mataas na. Unless, talaga magpa-laboratory ka. Blood extraction po talaga. There's no way at all. Kung hindi ka nagpapatest, na huhulaan mo lang na mataas ang cholesterol mo. Kaya I'm really encouraging everyone po na bantayan na kahit once a year nagpapalab test po tayo. Meron po mga guarantee letter, may mga programa ngayon na basta may PhilHealth ka, libre na po ito sa hospital. Yung mga basic na ganito, ano? Punta kayo, i-grab nyo na yon na nililibre ng government. Yung konsulta, no? Yung nakaka-avail po ba kayo nun? Ayan. Okay? So, who should check lipid profile? So, kapag ikay to age 20 and above, so nakita niyo yung mga risk factor na akin diniscuss kanina, kailangan nagpapa-lipid profile na po. Sa family history, alam mo na ito yung common na disease, high blood pressure, may mga diabetes o pre-diabetes, kailangan bantayan po. Yung mga diniscuss natin, di ba? Last time, 7 new classifications of diabetes. Ano? Ang dami na. At may mga susunod pang panibagong category. Ayan. So, kailangan bantayan talaga. So, yan. Yung mga nag-smoking, may kidney disease. Yan. Kaya nagdumadami ang complications. Yan. May PCOS. O, ngayon, binago na nila ang term ng PCOS po. Ano na po? Sinong nakakaalam? Bagong term ng PCOS. Meron po ba? PMOS? Yes po, pinalta na. PMOS na, kasi metabolic na daw. Kasi pwedeng kahit wala kang cyst sa ovary, still you have this disease. Ayan. So, hindi lang na matanggap na kayang tanggalin na. Kaya natin tanggalin yung mga cyst sa ovary. Okay, so, yan. Yung mahilig sa mga fast food, fried food, sugary drinks, sedentary lifestyle, magpa-check na. Ayan. So, itong advanced test, di pa naman natin kailangan, ano? Okay, so ano yung pwede po natin maitulong? So, bago tayo pumunta ng diet and lifestyle, kasi parang addition na to, because po, ulit ko naman nadidiscuss ang diet and lifestyle. Sino po makapagsabi ng food supplement na Mount Holistico, particular na ginagamit natin for lowering bad cholesterol? Meron po ba? Aspelfern. Yes po. Ayan. Sabi ko sa inyo, napakabilis sa atin. Walang problema tong mataas na bad cholesterol. Yun yung nakakatuwa sa ating mga food supplement. Let's talk about Aspelfern before tayo magdagdag ng ibang information. Okay, ito po. Alam niyo ba ang Aspelfern natin?
nung sinaunang panahon. Kayo naman po kasama na natin nung sinaunang panahon na sinasabi ko alam niyo naman ang tawag sa kanya dati, pakpaklawin. Hindi ito yung fern na nakikita niyo lang sa tabi-tabi. Napakahirap nitong kunin, po. Pahirapan po at rare itong herb na ating ginagamit. At may mixture din po tayo ng herb para mas ma-emphasize o mas ma-absorb ng katawan natin yung mga phytonutrient na component na ating aspel fern. So, ganun kaganda ang quality po na ating product. And, pinaran natin sa DOST laboratory test. Alam nyo bang lumabas ang aspel fern na pinakamataas ang antioxidant activity? Ang taas. So, 5 po ang lumabas. Ibig sabihin, 5 times higher siya sa mga fruits in the Philippines. Ganoon kataas ang antioxidant level niya. Tapos, pinakita ko din 'di ba dati sa inyo yung test po na bukod sa cholesterol, kaya niya pong basagin o turugin yung mga stones, makapagpababa ng uric acid. Sa pamagitan po, pampaihi po kasi siya. Iniihi natin yung mga excess waste, like itong bad cholesterol. Kaya sabi ko nga, yung mga pasyente, nakakatuwa, mga 2 weeks lang, 2 weeks, yung iba, 2 months, ganon. Kami, dito talaga sa amin sa family, ang bilis bumaba ang bad cholesterol. Pregnant woman, sabi sa akin, ang taas, 250. Sabi ko, inom ka nito. Ayan. Tapos natuwa siya, in a few weeks lang, nag-normal na yung kanyang cholesterol. So, hindi na siya kailangan mag-under medication. So, yun yung nakakatuwa sa ating supplement po. Okay, meron siyang mga phytonutrient like saponins and ito mga flavonoids na ang dami. Napaka-rich po ng ating supplement na ito. It supports healthy cholesterol levels, blood vessel protection, yan nga antioxidant, supports kidney and urinary health, pati sa gallbladder po I mention na din. So it supports healthy lipid metabolism overall. Kaya yung mga at risk, may family history, 1 to 2 capsules a day, malaki po ang tulong, for prevention. Pero pag may mga matataas ng levels, inom ka ng aspel fern, ang bilis po, ng pagbaba. Yung mga may bula-bula sa ihi, ibig sabihin, yung mga protein, itinatapon mo, excess protein, mag 3 capsules ka lang, 3 times a day, in 3 days, tapos ang problema mo. May mga UTI, ang bilis po. Ayan, hindi tayo umaabot ng 3 to 7 days yung UTI, ang bilis maampat. Okay. So, ito yung mga lang naman, reminder for aspel fern. So, I hope marami po sa atin nakasubok nitong aspel fern. But particular sa cholesterol, very effective. Yes po, Dr. Yes, opo. Yes po. Ayan, so mag-review lang tayo saglit about do sa foods. Okay, yung sa diet. Okay, totoo po, sa studies, oatmeal, lalo na yung rolled oats, up to 9 a.m. can lessen your cholesterol up to 20%. Okay? Up to 20% lang. Not totally 100%. So, that's part of your, prevention. Hindi, not standing alone na nag-rolled oats ka lang, yun na yun. Sabi ko nga sa inyo, 20%. Okay? And then, change your diet. Ito yung tamang pinggan po natin. Kalahati ay gulay, ang ating protein ay 1/4 and 1/4 yung ating complex carbohydrates. Okay. Ngayon, i-reduce natin tong chicharon, lechon kawali, crispy bata. Okay, so nagutom na po ba kayo? Gusto niyo na mag-dinner? Ayan, ito yung mga i-reduce natin. Even tong mga batter, yan. Iba, nagpa-fried rice, wala na silang cooking oil, puro butter na lang ginamit sa pagluluto, So, ito yung mga ilales po natin. Ayan. Tapos, itong large portion of your carbohydrates, puro ito ang kinakain natin.
Ayan. Sarap po ng chicharon. Ayun nga lang. Tapos, ayun. Tataas po ang ating mga levels. Yan. Okay. So, sige. Question po, Yes, ma'am. tungkol dun sa oil, nakita ko po Okay. nakasulat kasi na Mhm. coconut oil may be traditional pero high in saturated fat. Kasi sa keto diet po, ang Apo. inaano nila coconut oil. So yun yung inadapt ko, coconut oil. Anong substitute ko sa oil Pero virgin coconut oil po yun sa inyo. po? VCO po. Hindi po. Yung Hindi. Baguio oil na coconut oil. Kasi mas VCO yung mas ano po eh. Kung kailangan mataas ang fats pa rin nun eh. Ay makikita nyo namumuo siya ano. Yung Ayun. olive oil po, okay po yon. Yun po, yun ang okay. Yung tanong ni Ma'am Sylvia, pwede naman pong yan, basta may variation. Ang rule natin sa food kasi may variation. Not all the time, yun at paulit-ulit ang kakainin mo. Mas may variation, mas complete po yung nutrients natin. So, yes, olive oil po yung pinaka-safe eh. Although mahal, yung coconut oil, meron po tayong level. Ka-size po ng thumb, yung fat na pwede natin i-consume in a day. Ano po? Thumb. Ganun po. Hindi yung mas madami. So, yung lumalango yung yung deep frying, masyadong madami po. So, yun. Yun yung maiwasan natin. May mga level lang po. Okay, ma'am? Hello, ma'am? Puro favorite ko to nasa Ito yung mga pagkain nyo, tapos lalo nasa kitchen kayo, tagapagluto kayo, no? Eto. Utom ako dito, ma'am. Siya, lipat na po natin. Natutokso tayo. Dito na po tayo sa mga idadagdag natin. Sinasabi ko, oats. Ito pong munggo. Pinagtalunan namin yan. Naalala ko nung mga classmates kong medical doctor. They defended na, sabi kasi nila, tumataas ang uric acid kapag kumakain ng munggo, ganyan. And then, they cited the research, kaya naman tumataas ang ating mga levels kasi ang dami nating lahok-lahok sa munggo, So, yung may hibe pa, may ang daming chicken, ayun. Pero munggo po is one of the healthiest. Okay? So, tamang pagluto lang po lagi. Okay? And then yung beans. Ito, red beans, black beans. Yan. Though hindi kasi tayo sanay sa kung anong luto. Pero, pag natikman nyo yung mga gantong luto, napakasarap. Para kumakain talaga ng meat. Kaya mag-research kayo paano siya lulutuing masarap. Ito po yung mga healthy talaga. Lentils, yan yung mga kinakain nila Daniel, sa panahon ng Bible. Ayan. Vegetables, fruits, of course, fish, and nuts. Yan, mga almonds, yun po yung magaganda. Whole grain. Ang dami na ngayon available sa mga mall po, na nagtitinda ng mga whole grain. Yun yung bilhin natin. Ang ganda sa tiyan, po. Ito yung sinasabi kanina, olive oil and other healthier oil in small amounts. Yung sinasabi natin na dapat rule of thumb, yung amount of our healthy fats. Ayan. And then olive oil, yung isang example. Okay. So, sa movement po, of course, exercise is great part po, to lower your cholesterol. Okay, so this one is an example po paano nyo gagawin. Like for example, 10 minutes walking after lunch or dinner, 5 days per week. And then you will add more minutes per day hanggang sa maabot mo yung 30 minutes ka na naglalakad every day. Okay, parang gradual. Huwag mong bibiglain kasi yung iba po, bibiglain tapos hihinto na. Tama po ba? Ganun yung mga nag-exercise sa atin eh. Kahit sa diet yun eh. Kaya 1 week lang tuloy tumatagal. 1 week lang siya dedicated. Pagkatapos hindi na. Okay. And then yung strength training po, napaka-importante, Itong squats, chair squats, wall push-ups, pwede pong gawin. Yan, light dumbbells.
resistant band exercise, calf raises, or yung core strengthening. Sa mga may edad po, may YouTube naman tayo. Panoorin niyo po yung mga Tai Chi. Yan ang bagay sa mga may edad po, Tai Chi. Yan, hindi masyadong excessive. Sa kwarto po, maglaan kayo ng ilang minutes na nagta-Tai Chi kayo. Ayan. Okay, ito po yung sa weight and waist, bantayan natin, yung ating pagtulog. Ayan, and yung stress management. We cannot avoid stress. Part na yan ng buhay. But we can manage it, Kung kailangan naman palipasan, wag na tayong magalit doon sa mga maliliit na bagay. Focus na lang tayo doon sa mga priorities, po. Wag na natin laanan ng galit, yung mga wala namang kwenta, Okay po. Kasi merong ganyan Lalo yung pag matataas ang blood sugar. Nako. Yung mga high blood. Yung mga sa pastor. Nagagalit sila na. Ayan. So, yung mga maliliit na bagay, importante po ang health natin. And then, kailangan ng medication? Yun nga, pag sobrang taas po, yun lang, ang binibigay sa atin, artovastatin. Pero mas natural po yung simvastatin. Ayan. Kapag kailangan lang po. Pero sa atin kasi, since may Aspalfern tayo, hindi na tayo umaabot sa paggamit ng mga statins. So, kaya kailangan ma-prevent muna natin na kaya pa ng Aspalfern. Okay po? Malinaw po dun sa part na yon. Malinaw po. Ayan. Yes. Okay. Ayan. So, pag pregnant, syempre hindi naman kailangan mag-statin. Okay. Ito lang yung mga tatandaan natin, Paulit-ulit tayo sa mga symptoms na pwedeng tandaan po pag may heart attack and possible stroke. Ayan. Ilang beses na natin ito na-discuss. Kaya ayusin po natin ang ating plato. Ito yung ating challenge, So, ito yung, imbis na ito yung ating pagkain, papalitan natin ng healthier version. Ayan, ma'am, ito na. Better version. Ito yung snack natin, papalitan natin ito. Okay, nakita niyo po ba yung difference? Yan, mas healthy po. Tapos nakita niyo mas makulay, madaming variation, yan po yung pinaka-healthy. Dapat ganyan yung ating plate. Sadly, ganito yung plate natin. Ayan, nakikita tayong mga nakain ng ganyan. Okay, so ito po dapat tayo. Okay? Tandaan niyo po ito. Ayan. Okay, so we will challenge you na sana within 7 days, mag-reset tayo ng ating mga diet. In day 1, inom ka ng water. Instead of, aalisin mo na yung mga sodas. Day 2, add ka ng mga fibers. Day 3, mga oats or munggo. Day 4, mag-start ka na mag-walking. Day 5, walang fried foods. I-challenge yung sarili nyo na within this day, wala akong fried food na kakainin. Nakakalungkot, 3 times a day, puro fried foods po tayo. And then, check your waist. Kailangan mapaliit natin. And know your numbers. Ayan, bantayan po natin. And kasama po dyan ang pagte-take ng Aspalfern, of course. Ayan. Okay, so ito yung mga sample na ating mga meal plan sa breakfast. Pwedeng ganito po ating food. Ayan, pwede nyo picturean like oats with banana slices, boiled egg, ayan. Di ba nakaka-inspire? Lunch, ito na, grilled fish, may mga vegetables, and then yung ating rice. Snack, nakita niyo mga fruits and nuts. May tea, di ba? Unsweetened tea. And then yung dinner natin. Oh, ang ganda, ng ating menu. Napakaganda po na pinagpaplanuhan natin ang ating mga kinakain. Sa amin po, naka-menu plan talaga kami. Meron talaga kaming meal plan for a week. Para yun yung nabibili natin, at naluluto. Ayan. Okay, so key takeaways. Ayan, high cholesterol is usually silent. So walang symptoms unless yun na nga, may barado na. LDL is the main bad cholesterol.
high triglycerides sa'yo, links sa sugar, refined carbs, alcohol. HDL is helpful, but it is not only the number that matters, okay? Yung ating diet and lifestyle pa rin at yung mga tinitake nating supplements. Lipid profile testing is important. Food, movement, weight control, sleep, and smoking avoidance are powerful. And some people need medicine. You have to take food supplement. Aspelfern na kung kailangan. Kung meron ka ng diabetes, kidney disease, cholesterol problem, or at risk ka na, you have to take this. You have to take Aspelfern. And the goal is not just to lower your cholesterol. The real goal is to prevent heart attack, stroke, disability, and early death. Yung premature death. Diba? Ang hirap nun. Bata pa, ang taas-taas na ng cholesterol. Marami sa ating ganyan, mga 30 plus, mga 30 ang tataas ng cholesterol because yun nga, yung ating lifestyle na. So now, I will ask kung meron kayong mga questions. Okay po, baka may mga questions po. Meron po. Ma'am? Sa uric po, anong ginagamit natin? Aspelfern din, ma'am. Yung uric acid. Okay po. Thank you po. Pwede Okay. din po ito, ma'am, sa urinary tract infection. UTI, yes po. Aspelfern for UTI. Check yun po, ma'am. So, tatandaan natin gallbladder, kidney, urinary tract, and blood. Yan po. Yun yung mga main organ na kaya po ng ating Aspelfern. Any other question po? Ilang dosage ng Aspelfern kung supplementary lang? Yung for prevention po, ano? Mhm. O 1 to 2 capsule a day. Yan po ang ating for prevention. Ngayon, kung may at-risk ka na talaga, pwede naman pong pinakamababa lang na 2 capsules twice a day. At-risk na. Yung mga 60 plus na, yung mga tumataas-taas level. Pero pag nakita nating mga 200 plus na yung cholesterol, nagti-3 capsules talaga po tayo. 3 capsules, 3 times a day. And then, mai-stop lang yon or bababa lang dosage kapag nag-repeat test ka na bumaba na po. Usually, humihinto na din o prevention na lang 1 to 2 capsule a day. Ganun po kasi mabilis naman siya mapababa. Pwede naman siya isabay sa kanila bark sa morning. Yes po. Yes. Okay, thanks. Okay po. So before meal nga po pala ito, mas effective siya. Kaya lang talagang may mga pasyenteng din naiiwasan na makakalimutan. Talagang nalilimutan. True So po yan, Magnebron po. Magnebron. sabi ko nga, dapat meron na kayong organizer para alam mong nalimutan mo talaga siya. So, talagang 30 minutes after meal, saka mo siya i-take. Ayun po. Ayun. So, any other question po? Meron pa po ba? Napakahalaga ng Aspelfern, kasi ang dami niyang paggagamitan po talaga sa family. Ayan. So, anong age? Karaniwan, teenager, pwede na po. Sa bata, usually kasi yung may UTI, mga babae, batang babae, 9 years old. Gawa po Madalas- ng, doktora, gawa po ng chicheria at saka soft drinks. Yun po, Doses. pwede na po mag-Aspelfern yun. Basta nakakalunok na ng capsule. Kasi may patient nga tayo na laging processed food siya. Ang taas ng UTI niya bata. So, sanay na mag-take ng Aspelfern. Tapos tinuruan natin maggulay. Ayun. So, yung teenager naman, nakakatuwa kasi ilang araw lang, 3 days lang na puro bula ang ihi. Mabilis nga po eh. Kaya, actually, yung Aspelfern, ang bilis na effect niya sa mga diseases po, Okay, any question po? Okay, so kung wala na, any key takeaways po na gusto nyo i-share or testimony, baka may naalala kayo? Okay. Meron po ba? Okay, kung wala, Meron tayong testimony opo. yan sa Aspelfern.
Opo. Meron kaming pasyente dati na meron siyang sepsis. Opo. Bali, panahon pa ni Doc ng mag-father mo. Mm. Ngayon, si Ma'am Jeline ang reseta sa kanya. 20 years old lang. Ngayon, naka-recover siya. Ginamit yung Aspelfer na yan. Opo. Tapos, colon cleansing at yung oil siguro ay minamassage din sa kanyang katawan. Para yung dalawang pinaka ginagamit. Alam mo ba Pang-cleanse. alam niyo po ba na siya? Naka-recover yung may sepsis? Opo, but that's after the attack. Ano po, hindi during the attack. Ayan. Actually, nireject na siya ng doktor eh. Mm. Ano na siya, Ayun. nasa level na siya ng danger. Ibig sabihin, Opo. ano na siya, delikado na. Tinanggihan na ng doktor. Nalason na. Through the ministry nga ni Doc Ed, nung panahon yun, naka-recover pa siya. Opo. Problema, nung magaling na siya, umulit uli, soft drinks, tapos chichirya ulit. Yan, opo, ganyan. Nag-basketball. Alam mo nangyari? Dinala uli sa ospital, na emergency, dinala sa De La Salle, Dasma yata. Ang problema, hindi na naagapan, patay. Ayun, opo. So, dapat hindi magkampante pag okay na yung, di ba, Opo. Doc? Magandang paalala po yan kasi ganito nga po, yung Aspelfern, mabilis ang effect niya, napapababa niya. Kaya yung pasyente nakakampante. Meron tayong case na ganyan din. Bumili siya online kasi nabalitaan niya ang ganda, no? Hindi naman nagpa-consult. So, nawala lahat ng pamamanas niya, gumanda. And then, bumalik siya sa dating lifestyle niya. Kinain niya lahat uli, ganyan. Nung pagpunta dito, first time na pa-consult, kinuwent niya sa akin yun, may CKD na siya. Ayan, kasi nakakaramdam ng ginhawa yung pasyente, akala niya okay na yon. So, kailangan pa rin po ng pag-aalaga, monitoring. Kasi bababa nga yung levels mo, pero kapag bumalik ka sa dating diet and lifestyle mo, kasi you're at risk na eh. Balik ka sa dating diet and lifestyle, tapos pabayaan mo, hindi ka na uli magte-take ng kahit ano, ganyan. So, pwede pong magtuloy-tuloy yung sakit mo. Ayun. So, yun po yung reminder natin. Ayan. Yes, Doc. Yan po Apo. yung reminder talaga. Sige po. Okay. Thank you so much for tonight po, Vincent. Hello, Vincent. Ayan. Nawala na si Vincent. Thank you po, Doktora. God bless you po and family. Magka-closing prayer po tayo. Sige, Ma'am Bebet, baka pwede po kayo mag-closing prayer? Hello, Vincent. Hello po, ma'am. Good evening po. Ma'am Thank you Bebet, po. baka pwede siya mag-closing prayer. Sino po, ma'am? Sorry po. Ma'am Bebet? Si Ma'am Bebet po. Okay po. Doktora. And now po, Okay po. Let us close our eyes and pray po. Let's pray po. Dear God in heaven, thank you po for this evening. Kung saan po kami ay natutong muli about health, about the sicknesses na nadadala po ng mga processed foods and mga foods po na hindi po healthy sa aming katawan. Thank you, Lord, for Dr. Ramaika who shared everything na alam niya to minister to us, and pray God na you will continue to bless Dr. Ramaika and family po, and the same po ang viewers and nakikinig po at nag-aaral po about health. Pray God na kami po ay matuto na hindi lang po ito for ourselves lang, kundi para po i-share din po sa iba. Kaya Lord God, salamat po sa karunungan binibigay mo po lagi kay Doktora, pag-iingat po. Dalahan ko pong patuloy na
bless mo po ang buhay niya at maging patuloy sa mga ministries na ginagawa niya po. And so with the church po, Panginoon, na kanya pong dinadaluhan, I pray na you will continue to bless the pastor and the brethren. Thank you, O God, sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you po, Ma'am Babette. Thank you rin po, Ma'am Michael. We do appreciate your dedication to sharing po updated health knowledge that empowered us to make better choices and live healthier lives po. No? Thank you po so much sa mga umatin po. And now, maraming salamat po sa patuloy na suporta at pagiging consistent po sa ating Prosper and Perform journey. And we hope that tonight's discussion has inspired you to become more aware of your health and encourage you to make healthier choices every day po. Maraming salamat po sa paglaan po ng oras po niyo po ngayong gabi sa atin. And now, before we officially end po talaga, we are happy to announce that our quiz winner po and our early bird participant po will each receive po gift certificate voucher po. So maraming salamat po muli sa paglaan ng oras natin at magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo sa ating Prosper and Perform Challenge. Thank you po. Maraming salamat Okay po. po. Bye-bye. Good New night. year rising, 2026. Prosper and perform, we're in the mix. Small steps stacking, habits that last. Health in the present, wealth in the past. Mount Holistico, we're on our way. Prosper and perform, make today your day. Well,